Daniel Padilla, desperado nang muling makamit ang puso ni Catherine Bernardo. Matapos ang ilang buwang pananahimik, umalangaw muli ang pangalan ni Daniel Padilla sa mundo ng showbiz. Desperado na umano ang aktor na makuha muli ang puso ng kanyang dating kasintahan, si Catherine Bernardo. Sa mga kumakalat na larawan at video, makikita si Daniel na paulit-ulit na sumusubok na makipag-ayos kay Catherine. Isang malapit na kaibigan ng aktor ang nagsabing hindi na raw nito makayanan ang pagkawala ni Catherine sa kanyang buhay. Daniel is very emotional these days. He's been trying to reach Catherine through calls and messages, ayon sa kaibigan. Makailang ulit na raw nagpunta si Daniel sa mga lugar na alam niyang madalas puntahan ni Catherine. Ayon pa sa source, minsan ay hinihintay ni Daniel si Catherine sa labas ng taping at events nito. Makailang ulit ding nakita si Daniel na malungkot at tila walang ganang ngumiti sa publiko. Para kay Daniel, hindi siya susuko hanggat hindi niya muling nakukuha ang pagmamahal ni Catherine. Ngunit si Catherine Bernardo, nanatiling tahimik sa una sa kabila ng mga desperadong hakbang ni Daniel. Hanggang sa isang araw, nagpatawag si Catherine ng press conference upang tudukan ang mga usap-usapan. Alam kong marami ang nagtatanong. Kaya ngayon, gusto kong linawin ang lahat. Oo, totoo na sinusubukan akong kausapin ni Daniel. Pero kailangan ko ring pakinggan ang sarili ko. Matapang ngunit may kalungkutan sa mga mata ni Catherine habang siya'y nagsasalita. Mahal ko si Daniel noon. Hindi ko ikakailayan. Pero sa ngayon, mas pinipili ko muna ang sarili ko. Marami ang humanga sa tapang ni Catherine na harapin ang sitwasyon ng buong dignidad. Samantala, si Daniel ay hindi mapakali habang naririnig ang pahayag ng dalaga. Nasa likod lang si Daniel habang nagsasalita si Catherine. Tahimik, pero halatang durog ang puso, ayon sa isang saksi. Matapos ang press con, kumalat ang mga larawan ni Daniel na nakayuko at tila umiiyak. Marami ang nakaramdam ng awa sa aktor, ngunit marami rin ang pumuri kay Catherine sa kanyang katatagan. Si Daniel ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa, ayon sa kanyang manager. Daniel believes that true love deserves another chance. Ngunit si Catherine, malinaw ang kanyang hangarin, ang unahin ang sariling kaligayahan at kapakanan. Hindi ko minamadali ang sarili ko. Gusto ko munang maghilam bago magmahal muli. Ang kanyang mga salita ay tumagos hindi lamang sa puso ni Daniel kundi pati sa puso ng kanilang mga tagahanga. Sa social media, trending ang hashtag #StayStrongCatherine at hashtag #DanielFighting sa loob lamang ng ilang oras. May mga taga-suporta si Daniel na humihiling kay Catherine na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit may mas marami ring sumusuporta sa desisyon ni Catherine na unahin ang kanyang sariling kagalingan. Ang pagmamahal, kung talagang para sa'yo, darating yan sa tamang panahon. Hindi kailangang ipilit. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Daniel, mukhang malayo pa ang landas patungo sa pagbabalikan nila ni Catherine. Ayon sa isang malapit kay Catherine, gusto niyang magkaroon ng kapayapaan sa kanyang buhay ngayon. Catherine wants to heal, grow, and focus on her career first, anila. Samantalang si Daniel, tila hindi matanggap ang desisyon ng dalaga. Kath, hindi ko kayang mawala ka. Kahit kaibigan lang, basta nandyan ka. Ngunit malinaw kay Catherine na hindi siya basta-basta magpapadala sa emosyon. I need to love myself first before loving someone else again. Habang sinusubukan ni Daniel na bumawi, si Catherine naman ay busy sa kanyang mga proyekto at endorsements. Sa kabila ng emosyon, pinipili ni Catherine na manatiling propesyonal at positibo. Patuloy pa rin siyang sumusuporta sa mga charitable activities at mga advocacy para sa kabataan. Ang kwento ni Daniel at Catherine ay isang patunay na kahit ang pinakamatibay na pagmamahalan ay maaaring subukan ng panahon. At sa dulo ng lahat, ang tunay na pagmamahal ay yung kayang palayain ang taong mahal mo, kung iyon ang makakabuti.